Mainit na usapan ngayon sa social media ang pagputol ng mga puno sa Quirino Avenue dahil sa proyekto ng Southern Access Link Expressway. Marami ang nalungkot at nagalit matapos makita ang sunod-sunod na pagbagsak ng malalaking puno na matagal ng bahagi ng lugar. Pero ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, hindi raw masasayang ang mga pinutol na kahoy dahil plano itong gawing mga armchair at mesa para sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Juan Miguel Cuna, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Education para magamit ang troso bilang school furniture na makakatulong sa kakulangan ng gamit sa mga classroom. Para sa iba, kahit papaano ay may magandang maidudulot ang mga punong naputol dahil mapapakinabangan pa rin ito ng mga estudyante. Sa ulat, umabot na sa 245 puno ang naputol mula sa kabuuang 617 na target alisin para bigyang daan ang expressway project na konektado sa Metro Manila Skyway Stage 3. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung sapat ba talaga ang kapalit ng pagkawala ng mga puno, lalo na't malaking tulong ang mga ito sa pagbibigay lilim at sariwang hangin sa lungsod. Kaya naman sinubukan ding iligtas ang ilang puno sa pamamagitan ng earthballing, kung saan inililipat ang puno kasama ang ugat at lupa nito para mabuhay pa sa ibang lugar. Sa ngayon, 27 puno na ang nailipat mula sa 74 na nakatakdang i-relocate papunta sa mga lugar tulad ng Intramuros, The Hidden Garden at Philippine Center Island. Habang patuloy ang proyekto, sinabi rin ng DENR na pansamantala muna nilang itinigil ang pagputol ng iba pang puno para masuri kung alin pa ang pwedeng mailigtas at mailipat kaysa tuluyang putulin. Ayon kay Secretary Cuna, pumayag din ang San Miguel Corporation na ihinto muna ang operasyon para mabigyan ng oras ang evaluation ng mga eksperto. Para sa maraming netizens, magandang hakbang ito dahil ipinapakita raw na may effort pa ring balansihin ang development at pangangalaga sa kalikasan. Pero may ilan pa ring nagsasabi na mas mahalaga pa rin sana kung mas maraming puno ang nailigtas kaysa ginawang mesa at upuan. Sa huli, hati pa rin ang opinyon ng publiko, may natutuwa dahil may mapapakinabangang school furniture, habang may iba namang nanghihinayang sa mga punong matagal nang nagbibigay buhay sa Quirino Avenue.